Eto daw pong si Laila de Lima, dito sa kanyang talumpati, dito sa kanyang speech, mga kababayan, meron siyang matinding banat dito kay Harry Roque. Kasi nga kung matatandaan ninyo, di ba nung panahon na inuusig etong si Laila de Lima, inaakusahan ng Duterte administration, mga kababayan, na di umano'y sangkot sa ipinagbabawal na bato, di ba kung ano-ano mga issue ang ibinabato ni Harry Roque dito po kay Laila de Lima, kay former Senator Laila de Lima, mga kababayan. Ngayon, yung sitwasyon na yon na kung saan ginagawa ng kwento itong si former Senator Laila de Lima ay nangyayari na po kay Harry Roque. Kumbaga, bumabalik kay Roque yung karma na kung ano yung ginawa niya kay former Senator Laila de Lima, dinadanas niya ngayon dahil hinahanap na po siya, mga kababayan, ng Kamara. Kaya nga nagtatago na po siya, tapos hindi pa siya kinatigan ng Korte Suprema sa kanyang request, mga kababayan, na writ of amparo. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, ito yung sagot ni former Senator Laila de Lima sa isang tanong sa kanya, mga kababayan, kung ano ang masasabi niya about dito sa pagtatago nitong si Harry Roque. Ano po ngayon? Ito, i-play po natin. They are all bound by the overarching cause of social justice. So, ML will fight for social justice of the marginalized sectors, and we will fight against systemic injustices. Thank you. From Inquirer.net, John. Hi, ma'am. Good morning John. po. Si former Representative Harry Roque may arrest order po ang House sa kanya. Given ma'am na last time he was gloating on your imprisonment, ano pong message niyo po? Ano pong masabi sa kanya? Alam niyo naman siguro kung anong tawag dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong tawag dyan. Alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. Diba, mayroon pa ngang, may mga point pa nga, mga kababayan, na siniraan ni Harry Roque etong si former Senator Laila de Lima. Kumbaga, hinalwat ni Harry Roque yung personal na buhay, personal na issue nitong si former Senator Laila de Lima. Pero mga kababayan, lahat ng ginawa niya dito kay former Senator Laila de Lima, lahat bumabalik kay Harry Roque ngayon. Kaso nga lang, ang pinagkaiba nilang dalawa, nitong si Laila de Lima at saka ni Harry Roque, si Laila de Lima, mga kababayan, may lakas ng loob para harapin yung mga inaakusa laban po sa kanya. Si Harry Roque, mga kababayan, walang bayag para harapin yung mga inaakusa laban sa kanya. Alam nyo ba kung tutusin, mga kababayan, wala na sanang problema na haharapin itong si Harry Roque. Dahil kung pakikinggan natin yung interview ni Congressman Barber, sinabi niya naman doon, mga kababayan, na kung ibibigay lang ni Harry Roque yung ipinangako niya mga dokumento sa Kamara, malaki ang posibilidad na mabawi yung contempt order laban po dito kay Harry Roque. Kaso nga lang ang problema, hanggang ngayon ata, mga kababayan, buhat ng lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na hindi siya kinakatigan yung kanyang request, yung kanyang writ of amparo, mga kababayan, hanggang ngayon ata nagtatago pa rin etong si Harry Roque. Walang walang lakas ng loob na harapin yung mga reklamo laban po sa kanya. Ano po yung mga inaaligasyon laban po sa kanya. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. And now look at him now. He's on the run. Instead of facing the rule of law, Tama! ay binabastos pa niya na hindi siya nagpapakita. Kahit nga dinismiss na yung kanyang writ of amparo. So siguro naman na-realize na niya kung gaano ka mali, yung mga mali na mga nasabi niya tungkol sa akin, at saka yung mga ginawa niya sa akin. And I think you should realize that. So really, marunong talaga ang Diyos. One more on my end, sorry. Okay ba? Will you encourage him to heed the arrest order? Of course, he must. He's a lawyer actually. He's a man of law. He's supposed to be a lawyer. Ako nga, hinarap ko eh. Kahit gawa-gawang mga kaso eh. Hinarap ko yung batas. I respected the rule of law. I went through the whole process even if it was so painful and tedious on my part. Tama, mga kababayan, kasi unang-una, si Harry Roque nga naman kasi isang abogado siya. Dapat unang-una, alam niya naman ng batas. Alam niya na dapat kung pinapatawag siya, mga kababayan, and then may contempt order siya, dapat hinaharap niya yon at hindi niya pinagtataguan. Unlike naman, mga kababayan, dito kay former Senator Laila de Lima, na lahat ng mga ibinintang sa kanya, lahat ng mga inakusa sa kanya, mga kababayan, hinarap niya yan. Ano po, kahit pa si Duterte, yung kalaban niya nung panahon na si Duterte pa ang presidente, lahat ng mga ibinintang sa kanya,
hinarap po niya yan. Kaya nga ang naging resulta mga kababayan, sa kabila ng mahabang panahon na pagtitiis niya, na nakapiit siya, nakakulong siya mga kababayan, na-acquit yung mga ibinintang na walang katuturan na kaso laban po sa kanya. Ngayon kung titingnan po nating mabuti, sana si Roque mahimasmasan at mapag-isip-isip niya na harapin yung mga inaaligasyon laban po sa kanya kung talagang wala siyang kasalanan. Napakasimple lang naman mga kababayan para maabsuelto etong si Roque sa pagkakakontempt sa kanya ng Kamara. Isumiti niya yung mga ipinangako niyang dokumento and then pagkatapos nun harapin niya yung mga inaaligasyon laban sa kanya. Pagkatapos nun mababawi yung contempt order laban sa kanya. At yan mismo ay galing po kay Congressman Barbers. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So dapat ganun, kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya by means of, sa SOSA, nagla-live feed na lang siya, and then parang iniinsulto pa niya yung ating mga law enforcers. Okay. Thank Rainiel, TV5. Tapol. Pass out. Hi, good afternoon po, former Senator. Yeah, Rainiel from TV5. Ma'am, many are speculating that your political comeback is both revenge and redemption dahil dun daw sa, yung babalikan nyo raw, yung mga gumawa ng injustices sa inyo. And probably, marami pang former Senator Laila De Lima yung nasa piitan ngayon because of injustices. Your stand on this? I will always fight for justice for anyone because justice is for all. Just like human rights are for all, justice is for all. Now about redemption, yes, I have attained actually redemption. I have attained vindication. The truth came out about my innocence. The truth came out that these were all invented accusations. Now I was vindicated when my 3 cases were dismissed. I was absolved from all this trumped up. Sabi dito, ay ano yan? Idol ko yan si Jake, matagal na ako dito sa channel niya. Yes, alam niyo mga kababayan, eto lang yung hindi ko maintindihan. Bakit pagka ang topic natin si Isko nagagalit yung iba? Ay dati pa naman nating itinatopic si Isko, 2022 pa. Mga kababayan, 2022 pa natin pinag-uusapan si Isko dito buhat nung tumakbo siya na presidente. And then nung pumasok siya sa Itbulag, nung pumasok siya sa Tape Incorporated mga kababayan, na habang napakainit ng issue noon, sa pagitan ng agawa ng trademark. Eto singit lang natin sa pagitan ng agawa ng trademark mga kababayan ng Tape Incorporated at saka ng TVJ, bigla niyang pinasukan yung pagiging host ng Tape Incorporated ng tahanang pinakamasaya or yung generic na Itbulaga mga kababayan. Kaya 'di ba doon pa lang yung mga matatagal dito, alam niyo naman na doon pa lang sa point na yon natatakal na natin dito, natatapik na natin si Isko Moreno. Kaya yung iba siguro medyo bago lang sa kanila na mapakinggan na hindi tayo supporter or hindi tayo sumusuporta dito kay Isko Moreno. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung siya tumakbo sa pagkasenador, baka sinuportahan ko pa, ikinampanya ko pa kung siya ay tumakbo sa pagkasenador. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, nung 2022 presidential election, talagang kinikriticize na natin etong si Isko Moreno. And then nung sa Itbulaga issue, kinikriticize din natin siya. Baka hindi lang alam nung iba, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Charges. Now, but I've been saying also that I cannot attain full vindication if hindi rin sila mapanagot sa mga ginawa nila sa akin. False prosecution, fabrication of evidence. Pero hindi po yan yung objective ko po natin na tumakbo at maging part na naman of the public sphere. Because I will be working for justice, but more for justice for everyone else. My lawyers will work on the cases to be filed against my tormentors, against my oppressors. So ibig sabihin talaga mga kababayan, kung hindi man yung pagtakbo niya, yung dahilan ay para makabawi siya dito kina Duterte, do sa mga taong nag-akusa sa kanya, meron siyang mga abogado na naglalakad para sampahan ng demanda yung mga taong nagpahirap sa kanya sa loob ng 7 taon. Dahil kung titingnan nating mabuti mga kababayan, hindi yan yung agenda ni former Senator Laila De Lima. Pero hindi rin natin maikakaila mga kababayan na kasama yan. Siguro mga kababayan, sa mga pinag-iisipan
ni former Senator Laila de Lima na kung sakaling manalo siya, bawian niya itong sina Duterte. Kasi hindi biro, mga kababayan, na ipakulong ka ng 7 taon na wala ka namang kasalanan. Di automatic talaga, mga kababayan, na malaki ang tsansa na pagka nanalo itong si former Senator Laila de Lima, magiging tinikto sa lalamunan ng mga Duterte kasi babawi yan. Mga kababayan, hindi biro na makulong ng 7 taon, lalo na kung wala kang kasalanan. At hindi madaling kalimutan nyo na nasayang yung 7 taon mong buhay sa loob ng bilangguan dahil lamang sa peking kaso at mga fabricated na cases na isinampa laban sa'yo. Gawa-gawa sa madalit salita. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. But that aim, that objective will not at all affect the fulfillment of my duties if and when balarin po ako na maging miyembro ng House of Representatives. Thank you, ma'am. Thank you. Yan. Bons Rappler. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, we understand that your comeback to politics was a result of public consultation and clamor. But we're just wondering, why did you decide to run as a House lawmaker under that party? May iba naman, and also my pragmatic side tells me na medyo mahihirapan sa Senado. It's a tight race, punong-puno, masikip. Tama. But then, nakiisip ko nga na itong through the party list route, I'm challenged to engage also. At hindi naman yan naiiba sa mga dati kong advokasya. So it will make me and us, the ML, closer to the marginalized sectors para ipaglaban yung mga kanilang mga hinaing at mga aspirations sa kanilang mga sector. So it's challenging to me. It's something that is actually beautiful to engage in. Na naiiba pero actually related rin. Still in the name of service. So can we categorically say that you think you have better chances of winning in the House than in the Senate? I think so. I think so. All that we have to do is, to work hard at achieving the required number of votes to attain 3 seats. Just work hard and make people aware how sincere and how committed you are in your quest for a seat in Congress. Okay, last So maliwanag dito, mga kababayan, cut na natin dito ha. Kung babalikan natin yung tanong sa kanya about kay Harry Roque, ito yung isang halimbawa, mga kababayan, na sobrang bilis nung karma. Kasi sa kabila ng mga nagawa ni Harry Roque sa kanya, mga kababayan, mismong panahon na yung gumante kay Harry Roque kasi yung ginawa ni Harry Roque kay former Senator Laila de Lima, mismong bumalik, mga kababayan, kay Harry Roque. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, etong si former Senator Laila de Lima, marunong siyang humarap, marunong siyang harapin yung mga idinidemanda or yung mga reklamo laban sa kanya. Unlike dito, mga kababayan, kay Harry Roque, na hanggang ngayon ay nagtatago na at yung sinasabi niya na irerespeto niya ang ilalabas na desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan, parang hindi niya tinupad yung sinabi niya. Kasi hanggang ngayon nagtatago pa etong si Harry Roque at hindi niya hinaharap ang kamara, mga kababayan, at hindi niya sinusunod yung inilabas na desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan, na hindi kinatigan yung kanyang writ of amparo. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, mga kababayan, dapat talaga kaysa pagtaguan ni Harry Roque yung mga idinidemanda, mga kaso, ang mga reklamo laban sa kanya, much better gayahin niya itong si former Senator Laila de Lima at harapin niya yon, mga kababayan. Ano po, at lahat ng mga sinabi niya kay former Senator Laila de Lima, bumabalik at tumatama sa kanya. Napakasakit niyan, mga kababayan. Kasi unang-una, yung taong dating kinikriticize mo, sinisira-siraan mo, mga kababayan, yan yung magbabalik sa'yo. O mismong panahon na yung gumante para pagbayarin ka sa mga ginawa mong paninira at para patunayan na ikaw yung mali at hindi yung taong sinisiraan mo. Kasi unang-una, acquitted siya eh. Na-acquit siya, mga kababayan, sa mga kasong gawa-gawa laban sa kanya. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, ang sinasabi dito ni former Senator Laila de Lima, total naman abogado, etong si Harry Roque, bakit hindi niya harapin yung mga reklamo
laban sa kanya kung talagang abogado siya.